Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Visayas, galing Ilonggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Cebu, Samar, at Taas, Pampanga, Apare. Nagkita-kita yung mga minono natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano. Nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo? Di na bale, iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Ma-Ilocano, Ma-Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, maggawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Doon, they agreed na may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na from time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Bahay yun. Mga sahig, nandyan lahat. Na mesa, desks, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan na sirain yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Bisaya, Waray, Moro, bakit tayo nagkaisa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, iba. Ugali, iba. Bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel, the Constitution. Ngayon, ang Constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution so Congress, lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialam.